Kilat News Updates. Mga balita ngayon, dating PNP Chief Nicolas Torre III, opisyal nang nagretiro, acting PNP Chief Nartates Jr. 4-star General na. Labi ng Ilonggang OFW na natagpo ang patay sa Abu Dhabi, naiuwi na sa Iloilo. Pamilya kinukwestiyon ang sanhi ng kamataya. Training center na sangkot sa illegal recruitment ipinasara ng DMW. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Formal nang nagretiro sa serbisyo ng Philippine National Police si dating PNP Chief General Nicolas Torre III matapos aprubahan ng National Police Commission o NAPOLCOM ang kanyang optional retirement. Ayon sa General Order ng PNP, epektibo ang pagre-retiro ni Torre noong December 26, 2025 na may buong retirement benefits batay sa kanyang ranggo. Sinabi ng NAPOLCOM na ang pagtanggap ni Torre sa posisyon bilang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ay otomatikong nangangahulugan ng kanyang pag-alis sa pulisya. Dahil dito, inaasahang tuluyang italaga at itaas sa ranggong 4-star General si Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ang pagre-retiro ni Torre ay nagbigay daan sa pagbabago ng pamunuan ng PNP kasunod ng mga internal na issue at reassignment na kinasasangkutan niya noong 2025. Dumating na sa bansa ang mga labi ng Ilonggang overseas Filipino worker na si Mary Jill Muya na natagpo ang patay sa loob ng kanyang tinutuluyang silid sa Abu Dhabi, UAE noong December 31, 2025. Agad na ibinyahe ito patungong Iloilo. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA na patuloy ang koordinasyon at tulong sa pamilya ng biktima. Samantala, mariing tinutulan ng mga kaanak ang paunang pahayag na suicide ang sanhi ng pagkamatay ni Muya. Matapos umano nilang makita sa mga larawan ang mga palatandaan ng posibleng pananakit. Humihiling ang pamilya ng mas malalim na investigasyon upang mabigyang linaw ang sinapit ng OFW. Ipinasara ng Department of Migrant Workers o DMW ang isang training center na sangkot sa illegal recruitment sa isinagawang operasyon sa Ermita, Maynila nitong Lunes. Pinangunahan ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang pagsalakay ng DMW Migrant Workers Protection Bureau sa Buenas Hotel Service Corporation sa ikalawang palapag ng Midland Plaza Hotel. Ayon sa ulat, naniningil umano ang training center ng 4,500 training fee at 2,000 pesos processing fee at inire-refer ang mga aplikante sa ALJU Manpower Services na naniningil naman ng 80,000 pesos hanggang 250,000 pesos kapalit ng pangakong trabaho sa abroad. 3 biktima ang nagsampa ng reklamo sa DMW. Napag-alamang walang lisensya at sertipikasyon mula sa DMW at TESDA ang Buenas, habang ang ALJU Manpower Services ay nasa preventive suspension na mula pa noong Nobyembre 3, 2025. Ito ang unang illegal recruitment agency na ipinasara ng DMW ngayong 2026. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.